Start na tayo. Yan, share ko lang. Yan, tapos start na tayo. Okay, yan. So, okay na. Okay na guys, no? Start na tayo. So, eto na nga mga kaibigan. Magre-resign na nga po, no? Si Speaker Martin Romualdez. Dali palitan ko lang yung ano. Sandali. I-ano ko lang, charge ko lang itong ano. Charge ko lang isang kong cellphone at malulubat. Yan. So, pag-usapan po natin guys, Speaker Martin Romualdez magre-resign na po. Yan. Okay. Yan. So, okay na. Okay. Lagay ko lang ito dito. So, yun na nga po mga kaibigan. Live ngayon ay Romualdez magre-resign na po. Yan. So, eto na nga mga kaibigan. Kahapon pa ay umuugong na po ang balita na magkakaroon na daw po ng pagpapalit, no, sa Kamara. Actually mga kaibigan, hindi lang ito ngayon umugong no? Last week pa ay umuugong na magkakaroon na daw ng palitan, di ba, sa Kamara. In fact mga kaibigan, Senate, Congress yung sinasabi, di ba? So sa Senate, nangyari na, napala na si Chis Escudero. Tapos dito naman sa Congress ay hindi pa rin napapalitan si Speaker Martin Romualdez, no? Kasi alam naman natin mga kaibigan na matindi po yung suporta na nakukuha ni Speaker Martin Romualdez ay talagang matindi, no? Ang mga kongresista ay solid po talaga sa kanya. In fact, mga kaibigan, no, nasa 236, basta mga ganyan mga kaibigan, more than 1/3 ng mga kongresista ang sumuporta kay Speaker Martin Romualdez as Speaker of the House sa 20th Congress, no? So, ibig sabihin na kay Speaker Martin talaga ang numero ng pagiging speaker. So, hindi po talaga siya mapapalitan kung ang pag-uusapan po natin ay suporta. Kasi talagang sa kanya po talaga ang suporta ng mga mambabatas. Pero ito lang mga kaibigan, no? Yung ating Pangulo ay nagdeklara ng full investigation. Full investigation ito mga kaibigan sa lahat-lahat ng mga sinasabi ng mga sangkot, no, dito sa flood control. At ang sabi ng Pangulo natin ay walang sisinuhin kahit sino pa yan. Walang sisinuhin, kamag-anak, kaibigan, o kahit sino pa yan. So alam naman natin mga kaibigan na si Speaker Martin Romualdez ay dinadamay. No, dinadamay po siya, binanggit po ng Diskaya. Although sinasabi ko nga sa inyo, sa aking mga vlogs, no, maging kahapon, kanina, sinasabi ko nga na ano lang, yung bibig, no, sinasabi na si Speaker Martin, pero wala naman talaga silang diretsyo na personal knowledge na talagang si Speaker Martin, yung talagang pinagdadalhan ng 30% na cut. No? So walang direct na knowledge, no, itong mga Diskaya. Puro lang sinabi ni ganito. So ibig sabihin mga kaibigan, dinadamay po ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. At sa nakikita ko dito mga kaibigan, kasi kanina nag-ano na po ng mga gamit no? Inilabas yung gamit ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang opisina. At kasama po yung kanyang nameplate, no, yung Speaker Martin Romualdez. Nilabas po yung mga gamit. So, kapag ganun po kasi, alam na natin yun, no, na may katotohanan na talagang magre-resign siya. At kung kayo po ay nanood kanina ng session, no, sa plenary, o kahit sa TV, no, or sa House of the Representatives, no, sa social media,
sa page, kung napanood po, ay napakabilis nila na mag-adjourn, no? Biruin mo mga kaibigan, kakaano lang nila kaka-start lang nila, pagkatapos konting ano lang, pagkatapos tapos na kagad, no? At ang sabi nung tumayong speaker ay 3 p.m. bukas, sila ay mag-start ng kanilang session, 3 p.m. So, ibig sabihin mga kaibigan, may something na, no? May something po. Tapos kanina din po mga kaibigan, ng hapon ay pumunta si Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Sandro Marcos sa Malacanang kasi meron daw pinatawag si PBBM na emergency meeting. So, eto mga kaibigan sa nakikita ko, eto analysis ko lang to sa nangyayari. Sa nakikita ko mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, no, kasi nakipag-meeting siya kay PBBM, si Speaker Martin Romualdez ay na mag-resign. Bakit? Kasi nga, out of delicadeza, no? Out of delicadeza. Kapag ikaw ay dinadamay ka sa issue. So, para hindi magkaroon ng bias, para hindi magkaroon ng control, no? Si Speaker Martin Romualdez doon sa, di ba, ganun yung kalakaran guys Kung sino yung idinadamay, parang courtesy, no? Courtesy resignation na kailangan nilang mag-resign dahil para hindi nila ma-impluwensyahan yung mga kung sino mang mag-witness na kongresista or kung sino mang mag-witness dyan, hindi nila ma-impluwensyahan kasi dahil wala na nga sila sa power. So, sa tingin ko mga kaibigan, out of delicadeza, dahil si Speaker Martin Romualdez naman ay may delicadeza, kaya sa tingin ko ay nagpasya na rin siya na mag-resign instead na mag-lead. Kasi nakikita ko dito na sabi nga, di ba, nung mga ilang araw mga kaibigan na sabi nga ni Speaker Martin Romualdez ay ready siya na humarap sa kahit anumang investigasyon. Kapag siya ay tatawagin, ready siya na humarap sa kahit anumang investigasyon dahil wala naman siyang kasalanan. Hindi naman siya katulad ni Sara Duterte na ayaw humarap sa impeachment trial dahil alam niya na may kasalanan siya. Pagdating po kay Speaker Martin Romualdez, alam ni Speaker Martin Romualdez na wala naman siyang itatago. Kaya eto po mga kaibigan, siya ay magre-resign na lang para yung investigasyon ay talagang maimbestigahan siya na siya ay isang ordinaryo na congressman lang at hindi mangingimi, no? Hindi mangingimi yung mga mag-iimbestiga sa kanya dahil may power siya Kapag Speaker of the House siya, may power siya no, mga kaibigan. So, kumbaga, yung mag-iimbestiga sa kanya, parang mag-aalangan kasi speaker pagkatapos iimbestigahan ka, di ba? Parang mag-aalangan sila kasi baka mamaya bawa mabalikan sila or whatsoever, no? Iisipin nila ganun kasi speaker, napaka makapangyarihan po ang speaker, no? So ito, out of delicadeza, ang ginawa na lang, no, ang gagawin na lang ng Speaker Martin Romualdez bukas ay magbitiw para talaga yung gusto ni PBBM na full investigation ay talagang maganap. Kaya eto mga kaibigan, bagamat nakakalungkot isipin, no? Bagamat nakakalungkot isipin mga kaibigan, pero kudos, no, kay Speaker Martin Romualdez kasi ibig sabihin dito ay hindi siya katulad kay Sara Duterte na andyan yung nagre-resist. Hindi siya katulad kay Sara Duterte na kahit marami nang nanawagan na siya ay mag-resign dahil nga ang dami niyang katiwalian, pero wala pa rin. Makapal ang muka, no? Likas na makapal ang muka ni Sara Duterte. Nakita niyo naman kanina mga kaibigan sa hearing, no? Sa budget hearing ng OBP. Guys, nagkaroon pa talaga siya ng guts para isa-isahin yung kaniyang napakarami na mga travel abroad
na habang iniisa-isa niya, kinikilabutan ako mga kaibigan, na nakuha pa niya talaga na isa-isahin yung mga travel niya abroad. Nakitang-kita na hindi na siya nagtatrabaho, kundi mag-travel na lang at iginisa tayo sa sarili nating mantika na tayo ang gumagastos ng kanyang security. O di ba ang kapal na mukha? Pagkatapos hindi nagre-resign. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, eto siya. Ready siya na imbestigahan at para maimbestigahan siya ng patas, siya ay magre-resign bukas. Yan ang tao na merong delikadesa. Hindi nag-i-insist na, ay dito ako, nakapwesto na ako, dito ako. Hindi siya katulad kay Sara Duterte na talamak ang kakapalan ng mukha. Grabe ang kapal ng mukha. Hindi masalat sa kakapalan ng mukha si Sara Duterte. Grabe mga kaibigan, iginisa tayo sa sariling mantika. Na yung kanyang security, tayo ang nagbabayad. Milyon-milyon tayo ang nagbabayad. Instead na ibigay na lang, instead na sa mga proyekto ng gobyerno gamitin, ay sa kanyang security habang siya'y naglalakwat siya. Tingnan yung mga kaibigan, no? Ang kapal ng mukha, mga kaibigan, at kanyang pinipigilan ang lahat ng mga trial, no? Ayaw niyang sumagot. At kahit kanina hindi siya sumasagot kapag tinatanong siya patungkol sa kanyang mga confidential funds, patungkol sa mga paggastos. Akala ko ba gusto niya ng bloodbath? At akala ko ba, sabi niya, sasagutin daw niya ang lahat sa tamang forum. My God, mga kaibigan, binibigyan na siya ng tamang forum. Yung budget hearing, yun ang pinakatamang forum para sagutin niya ang lahat ng katanungan sa kanya, pero hindi niya sinasagot. Ba? So makapal ang mukha. Kaya mga kaibigan kudos kay Speaker Martin Romualdez dahil talagang siya ay maayos na tao, matinong tao, at talagang may delikadesa. Hindi siya katulad kay Sara Duterte na walang delikadesa, na nakuha pa niyang isa-isahin ang napakarami ng trip, no, sa ibang bansa. At hindi man lang siya nahiya na sabihin na gano'n nga na gumastos na ang gobyerno sa kanyang security. Ang kapal ng mukha, hindi tinatablan si Sara Duterte. So, sobrang kakapalan ng kanyang mukha. No? So mga kaibigan,